Upang iligtas ang pamilya sa pagkakabaon sa utang, pumayag si Javier sa isang kasal na kontrata sa isang babaeng naka-wheelchair na hindi niya kilala. Ngunit nang mabunyag na pareho silang biktima ng isang madilim na sabwatan, napilitan silang magsanib puwersa laban sa tunay na kaaway. Kapag ang isang huwad na kasal ay naging sandata ng katotohanan, sino ang tunay na magtatagumpay? Tinatanggap mo ba, Javier Reyes, na maging kabiyak si Isabela Elizalde sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng naglalakihang pader ng Manila Cathedral. Para kay Javier o Javi, ang bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng gasgas sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng mga mamahaling puting rosas at insenso ay tila sumasakal sa kanya. Sa kanyang isipan, hindi ito ang amoy na kanyang kinalakihan. Sanay siya sa amoy ng tuyong lupa ng Baryo Amihan, sa pawis ng kanyang ina habang nagbubungkal ng bukid, sa pag-asang dala ng bawat patak ng ulan. Isang kasinungalingan, bulong ng kanyang konsensya. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa babaeng nasa kanyang tabi. Si Isabela Elizalde, nakaupo sa kanyang wheelchair na pinalamutian ng mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng manipis na blow. Maganda siya. Iyon ang hindi niya maikakaila. Ngunit sa likod ng ganda at ng mamahaling damit pangkasal, nakikita ni Javi ang kanyang tiket palabas sa kahirapan, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kasalanan. Opo, Padre, tinatanggap ko. Sagot niya, ang boses ay halos hindi na malayan na nanggaling sa kanya. Matatag, ngunit walang laman. Ang mga palakpak ng mga piling panauhin, mga taong mayayaman at makapangyarihan na hindi niya kailanman inakalang makakasalamuha, ay parang ugong ng mga bubuyog sa kanyang tainga. Pinilit niyang ngumiti habang dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Isabela para itaas ang belo nito at halikan ang kanyang noo. Malamig ang kanyang balat, tulad ng inaasahan niya. Isang halik na walang init, isang sumpaan na walang katotohanan. Ang reception ay ginanap sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman na hindi kayang bilangin ni Javi. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang pagkain ay sapat na para pakainin ang buong Baryo Amihan sa loob ng isang buwan. Habang nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya alam kung paano inumin. Naramdaman niya ang isang kamay na dumapo sa kanyang balikat. Congratulations, Javi. Welcome to the family. Bati ng isang boses na may halong pangungutya. Si Miguel Elizalde, ang kuya ni Isabela. Nakangiti ito, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakikita ni Javi ay ang paghamak, ang isang tingin na nagsasabing, alam ko kung ano ka lang, isang bayaran. Salamat po, Kuya Miguel. Magalang niyang sagot, pinipigilan ang sarili na kumuyom ang kamao. Alagaan mong mabuti ang kapatid ko. Patuloy ni Miguel. Ang pagkakahawak sa kanyang balikat ay humigpit. She's fragile. Alam mo na, isang pagkakamali mo lang at baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa pamilya mo sa probinsya. Isang hindi nakakubling banta. Ngumiti si Javi, isang pilit na ngiti. Makakaasa po kayo. Si isa na po ang buhay ko ngayon. Isa na namang kasinungalingan. Tumawa si Miguel. Isang tawang walang saya. Good. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. At tulad ng isang anino, nawala na ito sa gitna ng mga bisita. Naiwan si Javi na mag-isa. Ang banta ni Miguel ay nanunuot sa kanyang isipan. Hindi siya tanga. Alam niyang may kapalit ang perang ipinambayad sa utang ng kanyang mga magulang. Ang kapalit ay ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal. Nang matapos ang gabi, dinala sila ng isang dekalibreng sasakyan patungo sa mansyon ng mga Elizalde sa Forbes Park. Ang tahanan na ngayon ay magiging tahanan na rin niya.
Ang bawat silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa amihan. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Halos nakikita niya ang refleksyon ng kanyang pagkataong gulong-gulo. Isang kasambahay ang nagtulak sa wheelchair ni Isabela papasok sa master's bedroom. Sumunod si Javi. Ang puso niya ay kumakabog nang hindi niya maintindihan. Nang isara ang pinto, ang katahimikan ay biglang naging mabigat. Ang silid ay napakalawak. May isang king-size bed sa gitna at sa isang tabi ay may isang maliit na terrace na may tanawin ng hardin. Si Isabela ay nanatiling tahimik sa kanyang wheelchair, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Isa, tawag niya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Gusto mo ba ng tulong para makahiga ka na? Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng aircon. Lumapit siya ng kaunti. Kailangan mo ba ng tubig? O kahit ano? Muli, katahimikan. Nagsimulang mainis si Javi. Ito ba ang magiging buhay niya? Ang maging tagapag-alaga sa isang babaeng ayaw man lang siyang kausapin? Pero kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim at nagpasya siyang kumuha ng isang basong tubig mula sa maliit na mesa sa tabi. Pagtalikod niya, narinig niya ang isang mahinang kaluskos, isang tunog ng tela na gumalaw. Nang humarap siyang muli, halos mabitawan niya ang baso. Ang wheelchair ay walang laman. Mabilis na inikot ni Javi ang kanyang paningin sa paligid ng silid. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Nasaan siya? Paano? At doon, sa tabi ng bintana, nakita niya ito. Si Isabela. Nakatayo. Nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Wala na ang belo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y tila walang buhay sa ilalim ng ilaw ng simbahan, ay ngayon ay matalim at puno ng talino. Tinitigan siya nito, isang tingin na walang bahid ng kahinaan o anumang kapansanan. Napaatras si Javi, ang pagkalito at gulat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Paano? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng tagumpay. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa bintana. Bawat hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa. Gulat ka ba, Javier? Tanong niya. Ang boses ay malamig at kontrolado. Malayong malayo sa mahinang boses na narinig niya mula rito kanina lang. Hindi makapagsalita si Javi. Ang lahat ng kanyang pag-iisip, ang awa, ang pagkakasala, ang pakiramdam ng pagiging superior, ay biglang naglaho na parang bula. Sa kanyang harapan ay hindi isang baldado at walang magawang babae. Sa kanyang harapan ay isang estranghero, isang manloloko. Tapos na ang seremonya, Mr. Reyes, sabi ni Isabela, huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngayon, sisimulan na natin ang totoong palabas. Pinanood ni Isabela ang bawat pagbabago sa ekspresyon ni Javier, ang gulat na dahan-dahang naging pagkalito, at sa huli ay nauwi sa isang madilim na galit. Nakita niya ang pagtiim ng kanyang mga bagang, ang pagkuyom ng kanyang kamao sa kanyang tagiliran. Ito ang reaksyong inaasahan niya. Isang reaksyon ng isang taong nasaling ang amor propyo. Naloko mo ko, mariing sabi ni Javi. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pait. Niloko ninyong lahat ako. Hindi kumibo si Isabela. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa at kumuha ng isang folder. Inilatag niya ito sa ibabaw ng kama. Umupo ka, Javier. May mga bagay kang kailangang malaman, hindi bilang asawa ko, kundi bilang kasosyo ko sa negosyo. Ang paggamit niya ng salitang kasosyo ay tila mas lalong nagpaalab sa galit ni Javi. Anong kasosyo? Ginamit mo lang ako. Anong tingin mo sa akin?
Isang tau-tauhan na mabibili ng pera? Sa isang banda, oo. Diretsong sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang katapatan niya ay parang isang sampal. Kailangan ko ng isang taong desperado, isang taong hindi mag-iisip na tumanggi kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, kailangan ko ng isang taong galing sa labas, isang taong hindi pa nabubulok sa sistema ng pamilya ko. Natawa si Javi, isang tawang mapakla. At ako ang napili mo? Ang pobreng taga-probinsya? Ikaw ang perpektong kandidato. Pag-amin ni Isa, itinuro ang upuan sa tabi ng kama. Ngayon, kung tapos ka na sa iyong pagmamaktol, maaari ba tayong magsimula? Ang bawat oras ay mahalaga. Mayroong awtoridad sa kanyang boses na nagpatigil kay Javi. Kahit labag sa kanyang kalooban, naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang postura ay nanatiling tensyonado. Handang tumayo anumang oras. Binuksan ni Isabela ang folder. Ang kuya ko, si Miguel, panimula niya, ay matagal nang may pagnanasa sa Elizalde Holdings. Noong nabubuhay pa ang una kong asawa, si Ricardo. Kontrolado niya ang lahat. Ngunit nang mamatay si Ricardo sa isang aksidente sa sasakyan, lahat ng kapangyarihan ay napunta sa akin. Si Miguel, bilang Vice President, ay hindi matanggap iyon. Huminto siya sandali at sa unang pagkakataon, nakita ni Javi ang isang bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang makuha ang tiwala ko, pero sa likod ko, unti-unti niyang ninanakaw ang kumpanya. Mga pekeng transaksyon, mga ghost project. Nang malaman kong malapit na siyang magtagumpay, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong magmukhang mahina, walang kalaban-laban. Kaya ka nagpanggap na lumpo? Tanong ni Javi, hindi makapaniwala. Iyon ang pinakamabisang paraan, sabi ni Isa. Ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair ay hindi tinitingnan bilang isang banta. Akala niya ay kaya na niya akong kontrolin, paikutin sa kanyang mga palad. Habang siya ay kampante, ako ay palihim na nag-iipon ng ebidensya laban sa kanya. Ang pagpapakasal sa'yo ay parte ng plano. Kailangan ko ng isang asawa para maging abala siya, para isipin niyang ang atensyon ko ay nasa pagbuo ng bagong pamilya. Lahat ng ito ay masyadong mabigat para kay Javi. Ang mundo ng mayayaman ay mas masalimuot at mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala. Ito, sabi ni Isa, inilahad ang isang dokumento mula sa folder. Ang ating kontrata. Kinuha ito ni Javi at binasa. Nakasaad doon ang lahat. Ang kanyang obligasyon na gampanan ang papel bilang isang mapagmahal na asawa sa publiko. Ang halagang ibabayad sa kanya buwan-buwan. At ang kasiguraduhan na lahat ng utang ng kanyang pamilya ay babayaran ng buo sa loob ng 6 na buwan. Mayroon ding isang clause na nagsasabing sa oras na malutas ang problema kay Miguel, ang kanilang kasal ay mapapawalang bisa. Isang kasunduang negosyo. Ganoon lang iyon. Wala akong pakialam sa pera ninyo, sabi ni Javi, ibinababa ang papel. Pero ang pamilya ko, iba yon. Alam ko, mahinang sagot ni Isa. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Pareho tayong may pinoprotektahan, Javier. Ang pagkakaiba lang, ang sa akin ay legacy, ang sayo ay pamilya. Ngayon, pipirma ka ba o hindi? Tinitigan ni Javi ang mga mata ni Isabela. Nakita niya roon ang determinasyon. Tulad niya, ito ay isang taong gagawin ang lahat para sa kanyang ipinaglalaban. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Kinuha niya ang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ng kontrata. Kinabukasan, ibang-iba ang bigat ng hangin. Nang bumaba si Javi para sa almusal, naroon na si Isabela sa hapagkainan, nakaupo na muli sa kanyang wheelchair. Ang mga kasambahay ay abala sa pag-aasikaso. Walang sino man sa kanila ang nagpapakita ng anumang pahiwatig na alam nila ang katotohanan. Ang galing ng pagkukunwari ay kahanga-hanga. Good morning, mahal, bati ni Isa.
Ang kanyang boses ay malambing, isang perpektong pagganap para sa kanilang manonood. "Magandang umaga rin sa'yo," sagot ni Javi. Pinipilit ang isang ngamang ngiti habang lumalapit at naglalagay ng magaan na halik sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito. Ang almusal ay puno ng tensyon. Bawat galaw nila ay kalkulado. Bawat salita ay may dalang ibang kahulugan na sila lang ang nakakaintindi. Isang impyerno na sila mismo ang lumikha. Hindi pa sila natatapos kumain nang dumating si Miguel. Pumasok ito na may dalang isang basket ng prutas. Ang kanyang nganang ngiti ay kasing peke ng buong eksena sa kanilang harapan. "Magandang umaga sa bagong kasal," masayang bati nito. "Kamusta ang unang gabi? Javi, inalagaan mo ba ng mabuti ang prinsesa ko?" Tumayo si Javi. "Siyempre naman, Kuya Miguel, siya ang reyna ng bahay na ito." Lumapit siya sa likod ng wheelchair ni Isa at marahang hinaplos ang balikat nito. Isang galaw na pinraktis niya sa kanyang isipan buong gabi. Ngumiti si Isa. "Napakamaalaga ni Javi, Kuya. Hindi mo kailangang mag-alala." Sinuri sila ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Javi patungo kay Isa. Tila may hinahanap na mali. Ngunit ang kanilang pag-arte ay walang kapintasan. Sa huli, tumango ito. Tila kontento na. "Mabuti kung ganoon," sabi ni Miguel. "Basta tandaan mo, Javi, parte ka na ng pamilya. At sa pamilyang ito, inaalagaan namin ang isa't isa." Isa na namang banta, nakabalot sa matatamis na salita. Nang makaalis si Miguel, ang init sa pagitan nilang dalawa ay biglang nawala. Ang mga ngiti ay naglaho. Bumalik sila sa pagiging estranghero sa isa't isa. Umakyat si Javi sa kanyang silid, isang guest room na pinili niya kagabi dahil hindi niya masikmurang matulog sa iisang kwarto kasama si Isa. Habang nagpapalit siya ng damit, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Ang kanyang ina nakatayo sa labas ng kanilang maliit na bahay sa Baryo Amihan, nagsasampay ng damit. Mukhang hindi nito alam na kinukunan siya ng litrato. Normal na araw para sa kanya, ngunit para kay Javi, ang larawan ay isang malinaw na mensahe. Sa ilalim ng litrato, may isa pang text. "Mag-ingat ka sa mga galaw mo." Ang malamig na pawis ay namuo sa noo ni Javi habang paulit-ulit niyang tinititigan ang litrato sa kanyang telepono. Ang kanyang ina. Ang payapa nitong mukha, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanilang pamilya dahil sa desisyon niyang pasukin ang mundong ito. Ang mga salitang, "Mag-ingat ka sa mga galaw mo," ay hindi na lamang isang babala. Ito ay isang tanikalang ipinulupot sa kanyang leeg. Hindi na ito laro. Hindi na ito simpleng kontrata. Buhay na ng kanyang pamilya ang nakataya. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng galit. Hindi galit kay Isabela, kundi galit sa sitwasyon, sa sarili niya, at higit sa lahat, kay Miguel. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa library kung saan niya huling nakita si Isa. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Isabela na seryosong nakatutok sa laptop nito. Ang kanyang mukha ay nasisinaga ng asul na ilaw mula sa screen. Nang makita siya, bahagya itong nagulat sa biglaan niyang pagpasok. "Anong problema?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. Walang salitang lumapit si Javi at padabog na inilapag ang kanyang cellphone sa mesa. "Iyan ang problema." Kinuha ni Isa ang telepono. Nakita ni Javi ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang mukha habang tinitingnan ang litrato at binabasa ang mensahe. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang madilim na ulap. Ibinalik nito ang cellphone sa mesa. Ang mga daliri ay marahang nag-iwan ng marka sa makintab na ibabaw. "Si Miguel," bulong ni Isa, hindi isang tanong,
kundi isang kumpirmasyon. Mabilis siyang kumilos. Hindi ito ang usapan natin. Mariing sabi ni Javi. Ang sabi mo, ligtas ang pamilya ko. At iyon ang plano. Sagot ni Isa. Tumayo ito mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na hardin. Ngunit si Miguel ay parang isang ahas. Javier, hindi mo malalaman kung kailan siya tutuklaw. Ang mensaheng yan, hindi iyan para sa'yo lamang. Para rin sa akin yan. Isang paalala na alam niya kung saan ako pinakamahina. Ano ang ibig mong sabihin? Humarap si Isa sa kanya at sa pagkakataong yon, nakita ni Javi ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Takot. Isang takot na pilit nitong tinatago sa likod ng kanyang matapang na anyo. Alam niyang ginagamit kita at alam niyang ang pamilya mo, ang kahinaan mo. Sa pagpapadala ng mensaheng yan, sinasabi niyang hawak niya tayong dalawa sa leeg. Natahimik si Javi. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang malaking bato. Hindi siya simpleng tauhan. Sa plano ni Isa, siya ngayon ay isang target. Ang pag-urong ay hindi na isang opsyon. Ang tanging paraan para makalabas dito ay ang tapusin ang laban. Kung ganoon, sabi ni Javi, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan nating bilisan. Ipakita mo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Tumango si Isa. Halika. Ginugol nila ang sumunod na mga oras sa loob ng library. Inilatag ni Isa ang mga dokumento ng kumpanya, mga financial statement, at mga blueprint ng mga proyektong pinaghihinalaan niyang ginagamit ni Miguel para magnakaw ng pera. Sa simula, ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at puno ng kawalan ng tiwala. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanilang focus ay nailipat mula sa kanilang personal na alitan patungo sa iisang kaaway. Nagtimpla si Javi ng kape. Inabutan niya si Isa ng isang tasa. Tinanggap niya ito nang walang salita. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang hindi nakikitang bandila ng pansamantalang kapayapaan. Hindi ko maintindihan, sabi ni Javi, nakaturo sa isang listahan ng mga supplier. Bakit kukuha ang kumpanya ninyo sa isang supplier na triple ang presyo? Dahil ang may-ari ng supplier na yan ay isang kaibigan ni Miguel. Paliwanag ni Isa, ang kanyang daliri ay sumusunod sa mga numero. Isang dummy corporation. Ang sobrang bayad ay bumabalik sa isang offshore account na kontrolado niya. Habang mas maraming dokumento silang tinitingnan, mas lalong humanga si Javi sa talino ni Isabela. Kabisado niya ang bawat sulok ng kanilang negosyo. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang awa. Nakita niya kung gaano siya nag-iisa sa laban na ito. Ang tatay ko. Biglang sabi ni Javi, hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay dahil sa pagod o marahil ay dahil sa katahimikan sa pagitan nila. Leader siya ng mga magsasaka sa amin. Lagi niyang sinasabi na ang pinakamasamang uri ng magnanakaw ay hindi yung pumapasok sa bahay mo, kundi yung nakaupo sa opisina at ninanakaw ang kinabukasan mo gamit ang pluma. Napatingin si Isa sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Mapait na ngumiti si Javi. Nakipaglaban siya sa isang malaking korporasyon na gustong kunin ang lupa ng mga magsasaka. Isang araw, hindi na lang siya umuwi. Ang sabi ng pulis, aksidente raw, nahulog sa bangin. Pero alam naming lahat sa amihan na hindi iyon totoo. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Isa. Tumingin siya sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang larawan niya kasama ang isang lalaking nakangiti, ang una niyang asawa. Si Ricardo, mahinang sabi ni Isa, tila para sa kanyang sarili. Mahilig siyang magpatawa. Kahit gaano kabigat ang problema sa opisina, pag-uwi niya, gagawa siya ng paraan para mapangiti ako. Sabi niya, ang tawa ko raw ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Javi ang isang bahagi ni Isabela na malayo sa imahe ng matapang na heredera. Nakita niya ang isang biyuda na nangungulila, isang babaeng nawalan, katahimikan, isang katahimikan na hindi na awkward, kundi puno ng isang hindi inaasahang pag-intindi. Pareho silang biktima ng mga anino ng kanilang nakaraan. Biglang tumunog ang telepono ni Isa. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang noo bago ito sagutin at lumayo ng kaunti para sa privacy. "Attorney Santos," sabi niya. "Yes, I have it here. Alam ko, pero kailangan nating maging sigurado. Ayokong maulit ang nangyari noon. Ang aksidente." "Oo, ang aksidenteng iyon ang sumira sa lahat." Narinig ni Javi ang panginginig sa boses ni Isa nang banggitin nito ang salitang aksidente, isang salitang nag-uugnay sa kanilang dalawa sa isang paraang hindi niya inaasahan. Nang ibaba ni Isa ang telepono, bumalik siya sa mesa na tila balisa. Ang maskara ng pagiging matatag na ipinapakita niya kanina ay nagkaroon ng lamat. Iwas ang tingin nito at inayos ang mga papel na kanina pa naman maayos. Isang malinaw na senyales na ayaw niyang pag-usapan ang narinig ni Javi. "Gabi na," sabi ni Isa. Ang boses ay formal muli. "Magpahinga na tayo. Bukas, kailangan nating mag-isip ng susunod na hakbang." Tumangulang si Javi. Sa sandaling iyon, ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi awa, kundi isang uri ng pag-unawa. Sa ilalim ng lahat ng yaman at kapangyarihan, si Isabela Elizalde ay isang babaeng nagluluksa at natatakot. Tulad niya, mayroon din itong mga anino sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Tumayo siya para umalis. Pagdating niya sa pinto ng library, lumingon siya. Nakaupo pa rin si Isa, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa picture frame ng kanyang yumaong asawa. Tahimik na isinara ni Javi ang pinto at naglakad sa malawak at tahimik na pasilyo ng mansyon. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga maliliit na lamp sa dingding na lumilikha ng mahahabang anino. Ang bawat hakbang niya ay umieko sa katahimikan at pakiramdam niya ay naglalakad siya sa loob ng isang museo na puno ng mga lihim. Habang papalapit siya sa kanyang silid, narinig niya ang isang boses. Mahina, ngunit sapat na para mapahinto siya. Nanggagaling ito sa study room ni Miguel, na bahagyang nakaawang ang pinto. Dahil sa kuryosidad at pag-iingat, dahan-dahan siyang lumapit sa pader. Sapat lang para marinig ang usapan nang hindi nakikita. "Sigurado ako," sabi ni Miguel sa kausap nito sa telepono. Ang boses niya ay may halong pagkayamot at pagmamayabang. "Huwag kang mag-alala. Ang lalaking yon, ang taga-probinsya. Isa lang siyang aso na susunod sa kahit anong iutos ko, basta't may pagkain sa plato ng pamilya niya." Naramdaman ni Javi ang pag-init ng kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakikinig lang siya. "Si Isabela?" Nagpatuloy si Miguel. At pagkatapos ay tumawa ito ng isang tawang nakakakilabot. Akala niya matalino siya. Akala niya kaya niyang itago sa akin ang mga plano niya. Akala niya aksidente lang ang lahat. Huminto si Miguel at sa katahimikan na sumunod, narinig ni Javi ang pag-click ng isang lighter. Marahil ay nagsisindi ito ng sigarilyo. Malapit na siyang magkamali ulit. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin kong wala nang babalikan pa. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Javi na parang mga piraso ng yelo. Ang hinala ay naging katotohanan. Hindi aksidente ang nangyari sa asawa ni Isa. At ngayon, si Isa mismo ang nasa bingit ng kapahamakan. Dahan-dahang umatras si Javi. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila nagkaroon ng buhay. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kulungan. At siya, kasama si Isabela ay mga presong naghihintay ng kanilang sentensya. Iniwan siya ng mga salita ni Javi
na nakatayo sa gitna ng library. Ang katahimikan ay tila mas bumibigat kaysa sa dati. Pinanood ni Isabela ang kanyang anino sa sahig na gawa sa Narra, isang aninong nag-iisa. Ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga ama, ang mga pagkamatay na parehong tinawag na aksidente, ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na kinatatakutan niya. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi niya kayang ibigay kanino man, lalo na sa isang lalaking binayaran niya para magpanggap. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang pader sa pagitan nilang dalawa. Ngunit may nagbago kay Javi. Ang tingin nito ay hindi na puno ng galit o pagkasuklam. Mayroon itong bigat, isang uri ng pag-aalala na nakakapanibago sa kanya. Natagpuan niya si Javi sa library, nakatayo sa harap ng bintana, kaparehong pwesto kung saan siya nakatayo kagabi. Tila malalim ang iniisip nito. May problema ba? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing formal ang kanyang boses. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at sa isang iglap, naramdaman ni Isa ang pamilyar na kaba. Hindi aksidente ang nangyari sa asawa mo, di ba? Ang tanong ni Javi ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang pahayag. Sinabi ng may katiyakan na nagpatindig ng balahibo sa kanyang mga braso. Automatikong bumalik ang kanyang depensa. Saan mo narinig yan? Matigas niyang sagot. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat alamin, Javier. Tandaan mo ang posisyon mo rito. Hindi natinag si Javi sa kanyang pagbabanta. Lumapit ito. Bawat hakbang ay may bigat. Narinig ko si Miguel kagabi. May kausap siya sa telepono. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sinabi niya, akala niya aksidente lang ang lahat. Malapit na siyang magkamali ulit. Ang mga salitang iyon, ang mga eksaktong salitang gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng mahigit 1 taon, ngayon ay binigkas ng ibang tao. Ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang takot ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Gumuho ang pader na matagal niyang itinayo. Napaatras si Isabela, napasandal sa isang estante ng mga libro. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay biglang nagbadyang tumulo. Kinagat niya ang kanyang labi, pilit na nilalabanan ng paghikbi, ngunit nabigo siya. Ang isang maliit na tunog ng pighati ay kumawala mula sa kanyang lalamunan. Lagi ko nang alam. Halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag. Sa puso ko, alam kong hindi iyon aksidente. Pero wala akong ebidensya. Walang naniniwala sa akin. Ang pulis, ang board, lahat sila, tingin nila ay nagluluksa lang ako. Mag-isa lang ako rito, Javi. Mag-isang lumalaban. Ang pag-amin na yon ay ang pinakamahirap na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Ito ay pag-amin hindi lang sa hinala niya, kundi sa kanyang kahinaan at kalungkutan. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha, hindi na nag-abalang punasan ng mga ito. Hinintay niya ang panghuhusga, ang awa, o marahil ang paggamit ni Javi sa kahinaan niyang ito laban sa kanya. Ngunit wala sa mga yon ang ginawa ni Javi. Sa halip, tahimik itong tumalikod at naglakad patungo sa isang maliit na water dispenser sa sulok ng library. Kumuha ito ng isang basong papel, pinuno ito ng tubig at bumalik sa kanya. Inilapag nito ang baso sa maliit na mesa sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hindi siya nito hinawakan. Binigyan lang siya nito ng espasyo para sa kanyang pighati at isang basong tubig. Ang simpleng kilos na yon, isang kilos ng simpleng pag-aalala na walang hinihinging kapalit, ay mas tumagos sa kanyang puso kaysa sa anumang salita ng pakikiramay. Sa sandaling iyon, nakita niya si Javi hindi bilang isang bayarang asawa, kundi bilang isang tao. Isang taong nakakaintindi ng sakit,
Nang mahimasmasan siya, kinuha niya ang tubig at uminom. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango lang si Javi. Ano ang huli niyang ginagawa bago mangyari yon? Ang tanong ay nagpabalik sa alaala ni Isa. May sinisiyasat si Ricardo, mga anomalya sa accounting. Sabi niya, may malaking pera na nawawala. Pero hindi pa niya matukoy kung saan napupunta. Lagi siyang nasa library na ito, may sinusulat sa isang kwaderno. Ang salitang kwaderno ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isa na hindi na siya nag-iisa. Magkasama silang nagsimulang maghalughog. Sinimulan nila sa mga personal na gamit ni Ricardo na nakatago sa isang baul. Mga lumang libro, mga papeles, mga sulat. Pagkatapos ng halos 1 oras, sa ilalim ng isang makapal na libro tungkol sa Philippine law, nakita ni Javi ang isang maliit, itim na kwaderno na gawa sa katad. Ito na siguro, sabi ni Javi. Kinuha ito ni Isa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nang buksan niya ito, ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Ricardo. Ngunit hindi ito ordinaryong mga salita. Ito ay mga numero, mga simbolo, mga code. Naka-code, sabi ni Isa. Ang pag-asa sa kanyang boses ay bahagyang humina. Kailangan lang nating hanapin ang susi, sabi ni Javi, hindi sumusuko. Habang isa-isa nilang binubuklat ang mga pahina, puno ng mga palaisipan na hindi nila maintindihan, may isang bagay na nakakuha ng kanilang pansin sa huling pahina. Isang pangalan, hindi naka-code. Malinaw na isinulat, tila isang paalala ni Ricardo para sa kanyang sarili. Isang pangalan na wala silang ideya kung ano ang koneksyon sa Elizalde Holdings. Amihan Lending Corp? Basa ni Isa ng malakas. Ano to? Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Tumingin siya kay Javi, naghihintay ng sagot. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Javi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at isang damdaming hindi maipaliwanag ni Isa. Isang halo ng takot at galit. Ang kwadernong hawak niya ay tila naging isang makamandag na ahas. Javi? Tawag niya. Anong problema? Hindi ito sumagot. Dahan-dahan nitong ibinaba ang tingin mula sa kwaderno patungo sa kanyang mga mata. Sila, bulong ni Javi. Ang boses ay puno ng panginginig at isang realisasyon na unti-unting dumudurog sa kanilang bagong tuklas na alyansa. Sila ang may hawak sa pamilya ko. Ang pangalang Amihan Lending Corp ay tumama kay Javi na parang kidlat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga at ang silidaklatan na kanina lang ay simbolo ng isang bagong alyansa ay biglang naging selda ng isang malawak na konspirasyon. Sila, bulong niya, at sa pandinig niya, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Sila ang may hawak sa pamilya ko. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Paanong ang Amihan Lending? Pagputol ni Javi, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kwaderno. Halos malukot ang mga pahina nito. Sila ang korporasyong nagpautang sa buong baryo namin. Sila ang dahilan kung bakit halos mawala sa amin ang lupang minana ko pa sa aking mga ninuno. Sila ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Ang bawat salita ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang koneksyon ay napakalinaw, ngunit napaka-imposibleng paniwalaan. Bakit isusulat ni Ricardo, ang yumaong asawa ni Isa, ang pangalan ng isang maliit na lending company sa probinsya sa kanyang pribadong kwaderno? Hindi maaari, sabi ni Isa, na paatras. Isang maliit na lending company? Bakit ito pag-iinteresan ni Ricardo? Iyon ang kailangan nating alamin, sagot ni Javi. Ang kanyang utak ay biglang naging matalas. Ang personal na galit ay nagbigay daan sa isang desperadong pangangailangan na malaman ang buong katotohanan.
Ang code. Kailangan nating malaman kung paano basahin ang mga ito. Muli silang naupo. Ngunit ngayon, ang hangin ay mas mabigat, mas personal. Para kay Javi, hindi na ito tungkol sa pagtulong kay Isa o pagprotekta sa kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano ang kanyang buong buhay, ang paghihirap ng kanyang mga kababayan, ay naging parte ng isang mas malaking laro. Mahilig si Ricardo sa mga petsa. Biglang sabi ni Isa, tila may naalala. Ang aming anniversary, ang mga kaarawan namin. Ginagamit niya iyon bilang password sa lahat ng bagay. Iyon ang naging susi nila. Sinubukan nilang gamitin ang mga mahahalagang petsa sa buhay ng mag-asawa para i-decode ang mga numero. Dahan-dahan, ang mga walang kahulugang simbolo ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Mga pangalan ng kumpanya, mga bank account number, mga halaga ng pera. Bawat salitang kanilang nabubuo ay isa na namang piraso ng isang napakalaking palaisipan. Nakita nila ang mga pangalan ng iba pang mga baryo sa Cordillera. Nakakita sila ng mga tala, ng mga pautang na may interes, na halos imposible ng bayaran. Nakita nila ang isang pattern ng pagsasamantala. At pagkatapos, sa isang pahina na may petsang isang linggo bago ang aksidente ni Ricardo, natagpuan nila ang pinakakakilakilabot na piraso ng lahat. Isang maikling tala, isinulat ng mabilis na tila may hinahabol na oras si Ricardo. Amihan Lending Corp. Subsidiary ng Sierra Investments. Shell Company. Funds traced back to personal offshore account. ME. 2 letra lamang ngunit para kay Javi, iyon na ang hatol. Miguel Elizalde. Ang lahat ng hangin ay tuluyang nawala sa silid. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mukha ng kanyang ama, pagod ngunit puno ng determinasyon. Ang mga luha ng kanyang ina sa tuwing darating ang maniningil. Ang kahihiyan na naramdaman niya nang pumayag siyang ibenta ang kanyang sarili. Hindi iyon kamalasan. Hindi iyon tadhana. Ito ay isang plano. Ang kanyang paghihirap, ang paghihirap ng kanyang buong baryo ay hindi isang aksidente. Ito ay sinadya, nilikha. Isang sitwasyon na perpektong idinisenyo para itulak ang isang desperadong tao, isang tulad niya, sa mga kamay ng mga Elizalde. Siya ay hindi isang oportunista na nakahanap ng paraan para yumaman. Siya ay isang daga na inilagay sa isang maze at ang keso sa dulo ay ang kasal na ito. Siya ang perpektong tau-tauhan, isang taong mula sa labas, puno ng hinanakit sa mayayaman at madaling itapon kapag hindi na kailangan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang galit na mas malalim at mas madilim kaysa sa naramdaman niya kailanman. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay napakatindi. Halos hindi niya makayanan. Ginamit nila ako. Ginamit nilang lahat ako. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang kwaderno sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng biglang pagtayo ni Isa sa gulat. "Javier! Sinungaling!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at puot. Humarap siya kay Isa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Lahat kayo, mga manloloko." "Hindi ko ito alam, Javi. Maniwala ka." "Huwag mo akong tawaging Javi." Putol niya. "Para sa'yo, ako si Mr. Reyes, ang bayaran mong asawa. 'Di ba? Ang tangang taga-probinsya na akala niyo ay kaya ninyong paikutin." Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. "Gaano katagal mo nang alam ito?" Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. "Ang buong paghihirap ng pamilya ko. Kasama ba yon sa kontrata? Isang bonus para masigurong susunod ako na parang aso?"
Hindi! Sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay nanginginig na rin, nasasaktan sa kanyang mga akusasyon. Wala akong alam dito. Ngayon ko lang din ito nalaman. Kasabay mo. Pero hindi na siya nakikinig. Ang tiwalang nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay nadurog na, naging abo. Sa kanyang mga mata, si Isabela ay isang Elizalde, parte ng mundong sumira sa kanya. Kasama ka ba rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Plinano niyo ba ang lahat ng ito? Ang sakit sa mukha ni Isa ay malinaw, ngunit binaliwala ito ni Javi. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang tingnan pa ito. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng panloloko. Tapos na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang laman. Pagod sa lahat ng kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa pinto. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya mula sa babaeng nagsimula niyang pagkatiwalaan. Ayoko nang maging bahagi ng laro ninyong mayayaman. Nang sumara ang pinto, ang bigat ng katahimikan ay tila dumagan kay Isabela. Ang mga akusasyon ni Javi, bawat salita ay parang bubog na tumusok sa kanyang puso, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasama ka ba rito? Plinano niyo ba ang lahat ng ito? Napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Ang lakas ay tila tuluyang umalis sa kanyang katawan. Hindi niya masisisi si Javi. Sa posisyon nito, sino ba ang hindi mag-iisip ng ganoon? Ang apelyido niya, ang yaman niya, ang kapatid niya. Lahat ay nagtuturo sa iisang konklusyon na siya ay kasabwat sa panlolokong sumira sa buhay nito. Ang bigat ng pagkakasala ay dumagan sa kanya. Kahit hindi niya direktang alam ang plano ni Miguel, ang perang nagligtas sa pamilya ni Javi ay nagmula sa kumpanyang naging instrumento ng kanilang paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay hindi malinis. Pinatay niya ang ilaw sa library. Sa dilim, muli niyang naramdaman ang pamilyar na kasama. Ang kalungkutan. Ito ang kalungkutang naramdaman niya pagkamatay ni Ricardo. Ang kalungkutang pilit niyang tinakpan sa pamamagitan ng pagpapanggap na baldado, sa pagbuo ng isang plano. Ngunit ngayon, mas matindi ito. Dahil sa isang saglit, sa loob ng library na ito kasama si Javi, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. At ngayon, ang pakiramdam na yon ay binawi sa kanya. Ilang sandali pa, isang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan, kasunod ang pagpasok ni Miguel. May dala itong isang baso ng brandy, at ang ngiti sa labi nito ay hindi maitago ang tagumpay. Gising ka pa pala, munting kapatid. Sabi nito sa isang tonong nag-aalala, ngunit puno ng panunuya. Nakita kong paakyat si Javi kanina. Mukhang galit na galit, nag-away ba kayo ng bago mong asawa? Tumingin lang si Isa sa kanya, walang emosyon. Hay nako, sinabi ko na sa'yo, hindi natin kauri ang mga yan. Pagpapatuloy ni Miguel, umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Madaling makuha sa pera, pero walang utang na loob. Bigyan mo lang ng kaunting problema, tatakbuhan ka na. Bawat salita ni Miguel ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang mga sugat. Alam ni Isa na nasisiyahan ito sa nakikita. Ang plano nito ay nagtatagumpay. Muli siyang nag-iisa. Muli siya ng mahina sa paningin nito. Hayaan mo na siya, sabi ni Miguel, inilapag ang brandy sa mesa. Babalik din yon kapag naubos na ang pera niya. O baka naman kailangan mo na ng tulong ko para ayusin ang gulo mo. Iyon na. Ang alok ng tulong. Ang simula ng kanyang pagkontrol. Tumingin si Isa sa mga mata ng kanyang kapatid at nakita niya roon ang isang halimaw na nag-aabang. Ngunit wala siyang lakas para lumaban. Hindi ngayon. Umalis ka na, kuya. Mahina niyang sabi. Gusto ko nang magpahinga. Tumawa si Miguel. Sige, magpahinga ka. Mukhang kailangan mo yan. Tumayo ito at naglakad palabas. Ngunit bago isara ang pinto, humarap itong muli. Tandaan mo, Isa. Sa huli, pamilya pa rin ang magtutulungan. Ako lang ang nandito para sa'yo.
Nang tuluyan ng umalis si Miguel, ipinikit ni Isa ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na malunod sa kawalan ng pag-asa. Talo na siya. Samantala, sa guest room, ang galit ni Javi ay nag-aapoy habang marahas niyang inilalagay ang kanyang mga damit sa isang lumang backpack. Kinuha niya ang mga damit na dala niya mula sa amihan, mga kupas na t-shirt at pantalon, at inihagis ang mga mamahaling damit na ipinabili para sa kanya. Bawat hibla ng telang iyon ay sumisigaw ng kasinungalingan. Isang tanga. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Isang tanga na naniwala na mayroon siyang kontrol. Isang tanga na nagsimulang magtiwala sa isang Elizalde. Aalis siya. Ngayon din, babalik siya sa amihan. Haharapin niya ang mga nagpapautang. Haharapin niya ang kahihiyan. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa sarili niyang lupa kaysa manatili pa ng isang segundo sa mansyon na ito na nababalot ng panloloko. Nang isasara na niya ang kanyang bag, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na ringtone na nakareserba para sa iisang tao. Inay. Sa una ayaw niya itong sagutin, ngunit nanaig ang pag-aalala. Sinagot niya ang tawag. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hello, Nay. Javi, anak, napatawag ako. Ang boses sa kabilang linya ay masaya, puno ng sigla na matagal na niyang hindi naririnig. Salamat sa Diyos, anak. Natanggap na namin ang unang bayad. Ang lupa, sa atin pa rin ang lupa, Javi. Napatigil si Javi. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga pako na ipinako siya sa kanyang kinatatayuan. Tuwang-tuwa ang mga kapitbahay natin, anak. Patuloy ng kanyang ina at narinig ni Javi ang pagsinghot nito, isang singhot ng kaligayahan. Nagdasal kami kanina. Nagpasalamat kami sa Panginoon at sayo. Ikaw ang anghel namin dito, Javi. Iniligtas mo kaming lahat. Ang bawat salita ng pasasalamat ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Anghel? Hindi. Siya ay isang kasangkapan ng demonyo. Nay, nagsimulang manginig ang boses ni Javi. Huwag ka nang mag-alala sa amin dito, anak, ha? Alagaan mo ang asawa mo. Napakabuti niya para tulungan tayo ng ganito. Balang araw, dalhin mo siya rito para makapagpasalamat kami ng personal. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang linya. Mga luha ng kagalakan, mga luha na siya ang dahilan. Tumalikod si Javi, kinagat ang kanyang kamao para pigilan ang sariling paghikbi. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang bawiin ang pag-asang ito sa kanila. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Nakakulong siya. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa pag-asang ibinigay niya sa kanyang pamilya. Opo, Nay. Makakarating po, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nang matapos ang tawag, ibinagsak niya ang telepono sa kama. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pader. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Wala siyang magawa. Wala siyang kawala. Ilang minuto siyang nanatili roon, nakatingin sa kawalan, nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino iyon. Naramdaman niya ang presensya ni Isabela sa kanyang likuran. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang sandali. Bago nagsalita si Isa, ang boses ay mahina at nanginginig. Isang boses na wala ng bahid ng pagmamataas o awtoridad. Huwag kang umalis, Javi. Isang mahabang paghinto. Hindi dahil sa kontrata. Naramdaman ni Javi ang paglapit nito. Kundi dahil kailangan kita. Tabafshe. Ang mga salita ni Isabela ay nanatili sa hangin. Isang mahinang pakiusap na bumasag sa pader ng galit at pagdududa ni Javi. Dahan-dahan, lumingon siya. Ang babaeng nakatayo sa may pinto ay hindi ang makapangyarihang Isabela Elizalde.
na una niyang nakilala. Wala ang awtoridad, wala ang pagkontrol. Ang nasa harapan niya ay isang babaeng pagod, takot, at sa kauna-unahang pagkakataon, totoong totoo. Dahil kailangan kita, ang pag-amin na iyon na puno ng kahinaan ay ang tanging bagay na hindi niya inaasahan. Ito ay isang katotohanang hindi nakasulat sa kanilang kontrata. Tumayo si Javi mula sa sahig. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang isip niya ay nagtatalo. Sa isang banda, naroon ang galit, ang pakiramdam na siya ay niloko at ginamit. Sa kabilang banda, naroon ang tawag ng kanyang ina. Ang saya sa boses nito at ngayon, ang desperadong pakiusap ng babaeng ito. Pareho silang biktima ng iisang tao. Bakit kita pagkakatiwalaan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ito na ang pinakamahalagang tanong. Hindi umiwas ng tingin si Isa. Dahil pareho na tayong wala ng ibang mapagkakatiwalaan, sagot niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Dahil ang kalaban mo ay kalaban ko rin. Ginawa niyang instrumento ang paghihirap ng pamilya mo para sa kanyang plano. Ginamit niya ang pagkamatay ng asawa ko para makuha ang gusto niya. Pareho tayong piyesa sa laro niya, Javier. Ang tanging paraan para manalo ay kung magtutulungan tayo, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang magkapareha. Ang salitang magkapareha ay tumatak sa isipan ni Javi. Iyon ang kulang sa lahat ng ito. Bumuntong hininga siya, isang malalim na paghinga na nagpakawala sa lahat ng galit na kinikimkim niya. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa. Ito ay isang desisyon na itigil ang pagtakbo at harapin ang halimaw na sumisira sa kanilang mga buhay. Ang paghihiganti niya kay Miguel ay mas matimbang na ngayon kaysa sa galit niya sa kanyang sitwasyon. Sige, sabi niya. Mananatili ako, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, mabilis na sagot ni Isa. Wala nang lihim, mariing sabi ni Javi. Mula ngayon, lahat ng alam mo, kailangan kong malaman. Lahat ng plano, gagawin nating magkasama. Hindi na ako ang tau-tauhan mo, Isabela. Ako ang partner mo. Isang maliit na ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Isa. Tumango ito. Partner. Ang alyansa nila ay muling isinilang sa gitna ng pagkawasak. Mas matibay, mas totoo. At ngayon, ito ay nababalot ng isang mapanganib na determinasyon. Bumalik sila sa library, ngunit ngayon, ang kapaligiran ay iba na. Naglatag si Isa ng iba pang mga dokumento, mga ebidensya na hindi pa niya naipapakita kay Javi dati. Mga record ng mga money laundering scheme ni Miguel, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na bigla na lang nawala matapos subukang magsalita. Mas malala pa ito kaysa sa akala ko, bulong ni Javi habang tinitingnan ang mga papeles. Kaya kailangan nating mag-ingat, sabi ni Isa. Si Miguel ay hindi lang sakim, Javier. Mapanganib siya. Kung ganoon, kailangan natin ng isang plano na hindi niya inaasahan, sabi ni Javi. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana. Ang kanyang kaalaman sa mga galaw ni Miguel sa labas ng Elizalde Holdings ang kanilang magiging alas. Ang kahinaan ni Miguel ay ang kanyang kasakiman at pagiging arogante. Akala niya, lahat ng tao ay kaya niyang bilhin o takutin. Anong nasa isip mo? Gagamitin natin ang amihan lending laban sa kanya, paliwanag ni Javi. Magpapakalat tayo ng impormasyon tungkol sa isang bagong investment, isang lupain sa probinsya na ibebenta sa murang halaga dahil sa problema sa titulo. Isang bagay na napakaganda para palagpasin ng isang buwitreng tulad niya. Kapag kinagat niya ang pain at ginamit ang pera mula sa kanyang mga ilegal na transaksyon, doon natin siya huhulihin. Nakita ni Javi ang paghanga sa mga mata ni Isa. Isang patibong. Eksakto. Pagpapatibay ni Javi.
Ngunit para gumana ito, kailangan nating paniwalain si Miguel na nagtagumpay siya sa paghihiwalay sa atin. Kinabukasan, sa almusal, isinagawa nila ang unang bahagi ng kanilang plano. Ang malambing na tawagan ay nawala. Pinalitan ito ng isang malamig na katahimikan. Hindi sila nag-iimikan. Si Javi ay nakatuon lamang sa kanyang pagkain, habang si Isa naman ay abala sa kanyang tablet. Nang dumating si Miguel, nadatnan niya ang isang eksenang perpektong naglalarawan ng isang mag-asawang may malaking pinag-awayan. "Mukhang may bagyo na dumaan dito sabi ni Miguel. Hindi maitago ang nangiti sa kanyang boses. Hindi sumagot si Javi. Tumingin lang siya ng masama kay Isa bago uminom ng kape. "Huwag mo na lang silang pansinin, kuya," sabi ni Isa sa isang pagod na boses. "May mga tao talagang hindi marunong makontento." Ang simpleng pag-arte ay naging epektibo. Nakita ni Javi ang pagiging kampante ni Miguel. Para dito, ang plano nito ay umuusad ng perpekto. Ang taga-probinsya ay nagiging problema at ang kanyang kapatid ay muling nag-iisa at nangangailangan ng tulong. Kinahapunan, habang nasa opisina si Miguel, isinagawa nila ang susunod na hakbang. Alam ni Isa na ang sekretarya ni Miguel, isang babaeng nagngangalang Cynthia, ay ang kanyang tapat na espiya. Sadyang dumaan si Isa sa tapat ng mesa ni Cynthia habang may kausap sa telepono. Ang kanyang abogado. "Oo, Attorney Santos, alam ko malaki ang potensyal," sabi ni Isa. Sapat na malakas para marinig ni Cynthia. "Isang distressed asset. Kailangan lang ng mabilis na pondo. Kung hindi natin ito makukuha, baka mapunta sa iba. Pag-aralan mo at tawagan mo ako mamaya." Pagkababa ng telepono, nagtama ang kanilang mga mata ni Cynthia. Ngumiti lang si Isa at nagpatuloy sa paglalakad. Nang gabing iyon, sa loob ng library, naghihintay sina Javi at Isa. Ang tensyon ay ramdam sa hangin. "Sa tingin mo, kakagatin niya ang pain?" tanong ni Javi. "Ang isang aso," sagot ni Isa, "ay hindi kayang tanggihan ng isang nakahain na buto." Hinintay nila. Ang bawat minuto ay tila isang oras. At pagkatapos, sa pamamagitan ng isang maliit na software na ipina-install ni Isa sa network ng kumpanya, nakita nila ito. Isang search query mula sa computer ni Miguel Elizalde. Land titles, Benguet, distressed properties. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng panganib, pag-asa, at isang hindi maikakailang koneksyon. Kinagat niya ang pain. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Isabela, ito ay isang halo ng matamis na pag-asa at mapait na pangamba. Habang nakatitig sa screen ng computer, sa kumpirmasyon na si Miguel ay kumagat sa pain, isang bahagi niya ang gustong sumigaw sa galak. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay nakakaramdam ng malamig na takot. Nagsimula na ang huling yugto ng kanilang laro. At sa larong ito, alam niyang hindi magpapatalo si Miguel nang hindi lumalaban ng marumi. "Nakuha natin siya," bulong ni Javi. Ang kanyang boses ay isang halo ng pagkamangha at determinasyon. Tumingin si Isa kay Javi. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng library, nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Ang dating desperadong magsasaka ay napalitan ng isang tuso at matapang na strategist. Ang kanilang pinagsamahan na isinilang sa kasinungalingan at pagkakanulo ay unti-unting nagkakaroon ng anyo ng tunay na pagkakaisa. Ang sumunod na mga araw ay naging isang high-stakes na laro ng paghihintay at pagmamanman. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanilang palabas bilang isang mag-asawang hindi magkasundo, sa harap ng mga kasambahay at ni Miguel, palihim silang magkikita sa library. Ang silid na dati simbolo ng kalungkutan ni Isa ay naging kanilang war room. Doon, sinusubaybayan nila ang bawat digital na galaw ni Miguel. Si Javi, gamit ang kanyang likas na pangunawa sa pag-iisip ng isang mandaragit, ay madalas na nahuhulaan ang susunod na hakbang nito. Si Isa naman,
gamit ang kanyang kaalaman sa sistema ng kumpanya ang naglalatag ng mga digital na patibong. Isang gabi, habang abala sila sa pag-trace ng isang email na ipinadala ni Miguel gamit ang isang encrypted server, hindi nila namalayan ang oras. Ang pagod ay unti-unti nang gumagapang sa kanilang mga katawan. Kailangan nating itong i-decrypt, sabi ni Isa. Itinuturo ang isang linya ng code sa screen. Hinawakan niya ang mouse para i-highlight ito. Sa eksaktong sandali na yon, iniabot din ni Javi ang kanyang kamay para gawin ang parehong bagay. Nagdikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng malamig na mouse. Isang maliit na kuryente ang tila gumapang sa braso ni Isa. Ang mundo sa paligid nila ay tila biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napatingin siya sa kanilang mga kamay, ang kanyang maputla at makinis na kamay sa ibabaw ng kamay ni Javi na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit mainit at malakas. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatingin din si Javi sa kanya. Sa mga mata nito, wala ang galit o pagdududa na dati niyang nakikita. Sa halip, mayroong isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang bagay na nagparamdam sa kanya na ligtas siya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay at si Javi ay ganoon din. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ako na, sabi ni Isa. Pilit na ibinabalik ang kanyang focus sa screen. Ang maliit na sandaling iyon ay nag-iwan ng marka. Sa gitna ng panganib at pagpaplano, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nagsimulang tumubo. Habang papalapit ang araw ng board meeting, sinimulan ni Isa na ihanda si Javi. Ang board ay parang isang kawan ng mga leon. Paliwanag niya isang hapon, habang nakaupo sila sa terrace. Hindi sapat na may ebidensya ka. Kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw ang mas malakas na leader. Itinuro niya kay Javi ang mga pangalan at mukha ng bawat miyembro ng board. Si Mr. Velasco, hawak niya ang manufacturing. Tapat siya sa legacy ng aking ama. Siya ang magiging kakampi natin. Si Mrs. De Leon naman, tuso yan. Kung sino ang nakikitang mananalo, doon siya papanig. Ang iba, mga alagad ni Miguel, sila ang kailangan nating patahimikin. Pinanood niya si Javi habang sinasaulo nito ang bawat detalye. Hindi lang siya basta nakikinig. Iniintindi niya ang politika, ang mga koneksyon. Mabilis siyang matuto. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Isa. Nakita niya sa kanya hindi lang ang isang partner, kundi isang taong may potensyal na maging isang mahusay na leader. Ang respeto niya para dito ay lumalalim. Sa wakas, dumating ang araw na kanilang hinihintay. 2 araw bago ang board meeting. Nandito na, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nakatutok sila sa screen, tulad ng dati. Isang alerto ang lumitaw, isang malaking halaga ng pera, eksakto sa presyo ng pekeng lupain, ang inilipat mula sa offshore account ni Miguel, dumaan sa Sierra Investments, at pumasok sa isang bank account na sila ang may control. Ito na, ang huling ebidensya, ang hindi maitatangging patunay na si Miguel ay gumagamit ng mga shell companies para sa kanyang mga personal na transaksyon. Nakuha na natin siya, sabi ni Javi. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Napangiti rin si Isa, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Sa isang iglap, nawala ang takot. Ang tanging naramdaman ng niya ay ang tagumpay na bunga ng kanilang pagtutulungan. Tapos na siya. Tumingin sila sa isa't isa at sa pagkakataon yon, wala ng awkwardness. Ang naroon na lang ay ang pag-unawa at ang ibinahaging tagumpay. Salamat, Javi. Taos-pusong sabi ni Isa. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Javi. Ngunit ang nangiti ay nanatili sa kanyang labi. Pero malapit na. Ang pakiramdam ng pag-asa ay halos abot kamay na.
Ang pakiramdam na sa wakas, matatapos na ang lahat ng ito. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagdiriwang, biglang tumunog ang telepono ni Javi. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang tingnan kung sino ang tumatawag. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Inilagay sa speaker mode. Hello? Walang sumagot. Tanging isang nakakabinging katahimikan. Hello? Sino to? Ulit ni Javi. At pagkatapos, isang tunog ng static at isang video ang biglang lumitaw sa screen ng telepono. Isang video call. Ang puso ni Isa ay biglang kumabog ng malakas. Ang imahe ay medyo malabo, ngunit malinaw kung sino ang nasa screen. Si Miguel. Nakangiti ito, isang ngiting demonyo, at sa tabi niya, nakaupo sa isang silya, ay isang batang babae. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod. Ang kanyang bibig ay may busal. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kilala ni Javi ang babaeng yon. Lian. Bulong ni Javi. Ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin at isang sumpa. Ang kulay ay tuluyang nawala sa mukha ni Javi. Ang tagumpay ay naging abo sa kanilang mga bibig. Ipinakita ni Miguel ang kanyang huling baraha at ito ay isang barahang hindi nila inaasahan. Malamig ang hangin sa loob ng boardroom ng Elizalde Holdings, kasing lamig ng mga titig na ipinupukol ng mga miyembro ng board sa kanila. Nakaupo si Isabela sa kanyang wheelchair sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang anyo ay kalmado, ngunit ramdam ni Javi ang panginginig ng kamay nito na nakapatong sa ibabaw ng kanya. Siya ang anchor nito. Ang kanyang tungkulin ay maging anino nito. Ang tahimik na suporta. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Miguel. Ang kumpiyansa nito ay halos umaapaw. Nakangiti ito. Isang ngiti ng isang taong alam na nanalo na sa laro bago pa man ito magsimula. Sa kanyang paningin, si Javi ay isang palamuti at si Isa ay isang reynang baldado na naghihintay na lang na matanggalan ng korona. Ang puso ni Javi ay kumakabog na parang tambol, hindi dahil sa takot sa board meeting, kundi sa takot para kay Lian. Pagkatapos ng video call kagabi, wala silang sinayang na oras. Habang pinapakalma ni Isa ang nagpapanik niyang puso, palihim itong tumawag sa isang pinagkakatiwalaang security consultant, isang dating general. Isang plano ang nabuo sa gitna ng kanilang desperasyon. Isang planong napakapanganib kung saan isang maling galaw lang, buhay ni Lian ang magiging kabayaran. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay magtiwala. Magtiwala sa plano at higit sa lahat, magtiwala kay Isa. Gaya ng makikita ninyo sa mga projections na ito, nagsimula si Miguel. Ang boses ay puno ng huwad na sigla. Ang ating kita ay bumaba sa nakaraang quarter. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng kawalan ng isang matatag na pamumuno. Ang mga salita ay para sa board, ngunit ang patama ay direktang nakatutok kay Isa. Ilang miyembro ang tumango, mga taong halatang nasa bulsa na ni Miguel. Nagpatuloy ito sa kanyang presentasyon, puno ng mga numero at chart na idinisenyo para palabasin na si Isa ang may kasalanan. Ito na ang hudyat. Naramdaman ni Isa ang marahang pagpisil ni Javi sa kanyang kamay. Isang senyales. Kaya mo yan. Huminga siya ng malalim. Kuya Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pumuputol sa presentasyon nito. Lumingon si Miguel, bahagyang naasar sa pagkaantala. Yes, Isa? May gusto ka bang idagdag? Oo, sagot ni Isa. Sa tingin ko, may mas mahalaga tayong dapat pag-usapan kaysa sa mga numerong yan. Sa ilalim ng mesa, pinindot niya ang isang maliit na butones sa kanyang wheelchair. Ang preno ay umangat ng walang tunog. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa armrest. Naramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya.
At pagkatapos, tumayo siya. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Tila mga estatwa ang bawat miyembro ng board. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Ang kaninang mayabang ng ngiti ni Miguel ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla. Ang totoong problema ng kumpanyang ito, mga ginoo at ginang, pagpapatuloy ni Isa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ngayon sa nakabibinging katahimikan, ay hindi ang kawalan ng pamumuno. Ito ay ang pagkakaroon ng isang magnanakaw sa ating hanay. Naglakad siya palayo sa wheelchair. Bawat hakbang ay matatag. Lumapit siya sa screen. Ang mga numerong ipinapakita sa inyo ng aking kapatid ay totoo. Bumaba ang kita. Ngunit ang hindi niya sinasabi sa inyo ay kung saan napunta ang perang nawawala. Sa isang click ng remote, ang presentasyon ni Miguel ay napalitan ng mga bank statement, mga email, at ang trail ng pera na nagpapatunay sa kanyang mga krimen. Pinanood ni Javi ang reaksyon sa buong silid. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit at pagkadismaya sa mga mukha ng board. Si Mr. Velasco ay nakatingin kay Miguel na para bang ito ang pinakamababang uri ng nilalang. Si Mrs. De Leon ay mabilis na lumayo sa pwesto nito, tila gustong ipakita na wala siyang kaugnayan dito. Ngunit si Miguel, pagkatapos ng unang pagkabigla, isang nakakakilabot na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang taong may hawak pa ring alas. Magaling, sabi ni Miguel. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang napakagandang palabas, kapatid ko. Pero nakalimutan mo yata ang isang maliit na detalye. Lumakad ito patungo sa control panel at inilipat ang input ng projector. Sa isang iglap, ang mga bank statement ay napalitan ng isang pamilyar na imahe, isang live feed. Ang kanyang kapatid na si Lian, nakatali pa rin, umiiyak, na may isang lalaking nakamaskara at may hawak na patalim sa kanyang leeg. Ang hangin sa silid ay muling nanigas. Ang mga bulungan ay naging takot. Ano ito, Miguel? Sigaw ni Mr. Velasco. Katahimikan. Sigaw pabalik ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno na ng kabaliwan. Isang maling galaw lang ng sinuman sa inyo. Isang tawag sa pulis. At mamamatay ang batang ito. Ngayon, Isa, iatras mo ang lahat ng sinabi mo. Ibigay mo sa akin ang posisyon mo o manood tayong lahat ng isang trahedya. Ang lahat ng mata ay napunta kay Javi. Hinihintay nilang sumigaw siya, magmakaawa, masira. Ngunit sa sorpresa ng lahat, lalo na ni Miguel, isang mahinang nangiti ang gumuhit sa labi ni Javi. Tapos ka na ba? Kalmadong tanong ni Javi. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong sabi mo? Tumayo si Javi. Inakala mong ikaw lang ang marunong maglaro ng marumi, Miguel, pero ang hindi mo alam, mas magaling akong maglinis ng kalat. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Habang abala ka sa paghahanda ng palabas mo, may sarili kaming ginagawa. Sa tingin mo, bakit ko hinayaang makita mo ang takot sa aking mukha kagabi? Para maging kampante ka. Para isipin mong hawak mo na ako. Ano ang pinagsasasabi mo? Habang pinapanood mo kami, sabi ni Javi, may nanonood din sa'yo. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na nakauniforme, armado, at handa. Sa likod nila ay ang security consultant ni Isa. Miguel Elizalde, arestado ka para sa kidnapping at corporate fraud, deklara ng hepe. Kasabay ng pagpasok ng mga pulis sa boardroom, nag-vibrate ang telepono ni Javi. Isang mensahe mula sa security consultant. Target secured. The girl is safe. Nang makita ni Miguel ang mga pulis, ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagiging arogante patungo sa purong sindak. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kina Javi at Is. Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya sa bombobo. Sigaw niya
Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa pasilyo. Mga traidor, papatayin ko kayo. Nang mawala na siya, ang boardroom ay naiwan sa isang state of shock. Ang mga pulis ay kumukuha ng mga pahayag. Ang mga miyembro ng board ay nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang tanging nakikita ni Javi ay si Isa. Nakatayo ito sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng ginhawa at tagumpay. Nanalo sila. Tapos na ang laban. Ngunit habang nagtatama ang kanilang mga mata, isang bagong katotohanan ang lumitaw. Ang dahilan kung bakit sila magkasama, ang kontrata, ang panganib, ang kaaway ay wala na. Ngayong tapos na rin ang kanilang kontrata, ano na ang susunod? Ilang buwan na ang lumipas mula ng araw na yon sa boardroom. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Miguel Elizalde ay gumawa ng ingay sa mundo ng negosyo. Ngunit gaya ng lahat ng balita, unti-unti rin itong humupa. Ang Elizalde Holdings, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Isabela, ay dahan-dahang bumabangon. Ang mga anino ng nakaraan ay paunti-unting naglalaho. Ngunit para kay Isabela, may isang anino na nanatili, ang anino ni Javier. Pagkatapos ng board meeting, umalis si Javi. Walang mahabang paalam. Tanging isang tango at isang mahinang, "Salamat Isa." Isang kasunduan ang natapos. Isang kontrata ang napawalang bisa. Kinuha niya ang kanyang kapatid na si Lian, na nasa mabuting kalagayan na, at umuwi sila sa probinsya. Hindi na sila muling nag-usap. Ayon sa kanilang kasunduan, isang malaking halaga ang idineposito sa account ni Javi. Ngunit makalipas ang isang linggo, ibinalik niya ang halos lahat ng pera. Ang tanging tinanggap niya ay ang sapat na halaga para bayaran ang utang ng kanilang baryo at para sa pagpapagamot ng trauma ni Lian. Ang bawat araw sa Makati ay tila mas lalong nagpapabigat sa dibdib ni Isa. Ang bawat sulok ng mansyon, lalo na ang library, ay nagpapaalala sa kanya kay Javi. Sa katahimikan, naririnig pa rin niya ang kanyang boses. Sa kanyang pag-iisa, hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Napagtanto niya na ang alyansang binuo nila ay higit pa sa isang simpleng kasunduan. Isang umaga, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi batay sa lohika o negosyo, kundi sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang dikta ng kanyang puso. Ang biyahe papuntang Barrio Amihan ay mahaba. Ang marangyang sasakyan ni Isa ay tila hindi bagay sa baku-bakong daan, papasok sa paanan ng kabundukan ng Cordillera. Habang papalapit, nakikita niya ang mga pagbabago. Ang mga dating tuyot na bukirin ay nagsisimula nang manumbalik ang luntiang kulay. May mga bagong patubig. May isang maliit na gusali na itinatayo. Isang kooperatiba. Base sa karatula sa harap. Alam niya kung saan nanggaling ang pondo para sa lahat ng ito. Ipinahinto niya ang sasakyan sa di kalayuan at nagpasya siyang maglakad. Ang hangin ay sariwa, malayo sa usok ng syudad. Ang mga tao ay ngumingiti sa kanya. Mga ngiting hindi niya madalas makita sa kanyang mundo. Sa gitna ng isang maliit na grupo ng mga magsasaka, nakita niya siya. Si Javier, nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalon, ang balat ay mas maitim dahil sa sikat ng araw. Nakikipagtawanan ito sa mga kasama at sa tawa nito, wala nang bakas ng galit o pait. Ang nakikita niya ay isang taong masaya, isang taong nasa kanyang tunay na tahanan. Napahinto si Isa, nag-aalangan. Ano nga ba ang ginagawa niya rito? Sasabihin ba niyang namimiss niya ito? O sasabihin niyang ang pera ng kumpanya ay kailangan ng isang tagapamahala sa proyektong ito? Bago pa man siya makapagdesisyon, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay pamilyar mula sa litratong ipinadala ni Miguel noon. Ang ina ni Javi. "Ikaw si Isabela, hindi ba?" Tanong ng matanda. Ang ngiti nito ay mainit at puno ng pasasalamat. "Salamat sa Diyos at nakarating ka. Halika, iha."
Hindi na nakatanggi si Isa. Inakay siya nito papunta sa kanilang simpleng bahay. Habang naglalakad, nakita siya ni Javi. Ang tawa sa mukha nito ay biglang nawala. Napalitan ng pagtataka. Ang pag-uusap nila ng ina ni Javi ay puno ng kwento. Ikinuwento nito ang kabutihan ng puso ni Javi, ang pagmamahal nito sa kanilang lupa, at ang pasasalamat ng buong baryo sa tulong na ibinigay ni Isa. Ang sabi ko nga sa batang iyan, sabi ng matanda habang naghahain ng mainit na kape, ang perang yan ay walang kwenta kung hindi mo ibabahagi ang puso mo sa pinaglalaanan mo niyan. At alam ko, Iha, na ang puso ng anak ko ay nasa tamang lugar. Nang iwan sila ng ina ni Javi para bigyan sila ng pagkakataong mag-usap, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Isa, ang unang bumasag dito. Maganda na ang itsura ng lugar na ito, sabi niya. Pi, salamat sa'yo. Sagot ni Javi, hindi nakatingin sa kanya. Ang tingin ay nasa malayo, sa mga luntiang palayan. Hindi. Pagtatama ni Isa, salamat sa'yo. Ikaw ang nagbigay buhay muli dito. Muli, katahimikan, naglakas loob si Isa. Bumalik ako dahil may gusto akong ialok sa'yo. Ang Elizalde Holdings ay magtatayo ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga komunidad na tulad nito. At kailangan ko ng isang taong mamamahala dito. Isang taong may puso para sa mga tao. Isang taong mapagkakatiwalaan ko. Tumingin si Javi sa kanya. Sa wakas, bakit ako? Tanong nito. Marami kang mahahanap na mas magaling sa Makati. Dahil hindi galing ang hinahanap ko, mahinang sagot ni Isa. Kundi integridad. Tinitigan siya ni Javi, tila sinusuri kung ang sinasabi niya ay totoo o isa na namang plano. Naglakad sila papunta sa isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong baryo. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga palayan. Ang tanawin ay payapa, isang larawan ng pag-asa. Dito ako kabilang isa, sabi ni Javi. Ang kanyang boses ay kalmado na. Sa lupaing ito, kasama ang mga taong ito, tumango si Isa. Alam ko. At sa unang pagkakataon, pagpapatuloy ni Javi, lumingon ito at tumingin, nang diretso sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko, kabilang ka rin dito. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa sa anumang deklarasyon ng pag-ibig. Hindi nito sinabing mahal niya siya. Ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ni Isa na sa wakas, natagpuan na rin niya ang isang lugar kung saan siya tunay na kabilang. Ngumiti si Isa. Isang nangiting totoo, walang halong pagpapanggap, walang takot. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alangan sandali si Javi bago nito kunin ang kamay niya. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, mainit at magkasalikop. Isang bagong simula. Isinulat hindi sa isang kontrata, kundi sa isang pangako ng pag-asa na nabuo pagkatapos ng wakas. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Amihan ay puno ng tunog ng masasayang tugtugin at halakhakan ng mga bata. Ang amoy ng nilulutong pagkain, lechong baboy, sinaing, at iba't ibang kakanin ay humahalo sa amoy ng bagong aning palay. Ang mga makukulay na banderitas ay nakasabit sa bawat poste. Sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ang kanilang unang pista ng ani, mula nang sila'y muling makabangon. Ito ang pista ng pasasalamat. Nakatayo si Javi sa isang maliit na entabladong gawa sa kawayan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga kababayan. Mga ngiting matagal na nawala, ngunit ngayon ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Tanaw niya ang kanyang ina at si Lian na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. At sa isang sulok, sa ilalim ng puno ng mangga, tanaw niya ito. Si Isabela. Nakasuot ito ng simpleng bestidang puti, ang buhok ay nakatirintas lang. Walang alahas, walang bakas ng pagiging isang CEO,
ng isang malaking korporasyon, nakikipaglaro ito sa mga bata. Tinuturuan silang gumawa ng maliit na kwintas mula sa bulaklak ng gumamela. Ang tawa nito, na dati pambihira niyang marinig, ngayon ay malaya at totoo. Isang salita po para sa ating lahat, mula sa ating pinuno ng kooperatiba, si Ginoong Javier Reyes, anunsyo ng MC. Nagpalakpakan ng mga tao, ngumiti si Javi at lumapit sa mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Isang taon na po ang nakalipas mula nang harapin natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating baryo. Marami sa atin ang nawalan ng pag-asa, marami ang inisip na wala ng bukas. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong kasama niya sa hirap. Ngunit narito po tayo ngayon, nakatayo, nakangiti, at nagpapasalamat dahil pinatunayan po natin ang isang bagay, na ang lakas ng Baryo Amihan ay wala sa lupa, kundi nasa puso ng bawat isa sa atin, sa ating pagkakaisa, sa ating bayanihan. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Hinanap ng kanyang mga mata si Isa. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay nagniningning. Ang biyayang ito, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng isang tao. Isang taong hindi natin kababayan, ngunit nagmahal sa atin na parang sarili niyang pamilya. Diretso siyang tumingin kay Isa. Isang taong nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na nabago mo. Sa ngalan po ng Baryo Amihan, maraming salamat sa iyo, Isa. Ang lahat ng tao ay lumingon kay Isa at nagbigay ng isang masigabong palakpakan. Nakita ni Javi ang pamumula ng mga pisngi nito, isang nangiting mahiyain ngunit puno ng kaligayahan. Sa tingin ng yon, sa gitna ng daan-daang tao, tila sila lang dalawa ang naroon. Isang pangunawa, isang pasasalamat, at isang pag-ibig na hindi na kailangang bigkasin. Ang init ng palakpak ng mga tao ay tila yumakap sa puso ni Isa. Isang yakap na mas totoo at mas mainit kaysa sa anumang papuri na natanggap niya sa kanyang buong buhay. Ang mga salita ni Javi, iyon ang kanyang tunay na gantimpala. Pagkatapos ng talumpati, bumaba si Javi sa entablado at agad siyang pinagkaguluhan ng mga tao. Pinanood niya ito mula sa malayo. Ang puso niya ay puno ng pagmamalaki. Ito si Javier, isang leader na isinilang mula sa pagsubok, ang kanyang partner, ang kanyang mahal. Ate Isa, sayo na po ito, sabi ng isang maliit na batang babae. Inaabot sa kanya ang isang piraso ng puto. Ngumiti si Isa at marahang ginulo ang buhok ng bata. Salamat, nene. Habang kinakain ang simpleng kakanin, napagtanto niya kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Dati, ang mundo niya ay ang 4 na sulok ng boardroom at ng kanyang marangyang mansyon. Ang kaligayahan niya ay nakasalalay sa stock market at sa tagumpay ng kumpanya. Ngayon, ang kaligayahan niya ay nasa isang piraso ng puto na bigay ng isang bata, sa tunog ng tawanan sa ilalim ng puno, at sa pagmamahal ng isang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Javi sa kanya. Mukhang nag-e-enjoy ka, sabi nito. Isang malapad na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sobra, sagot ni Isa. Tinanggap ang inumin. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pista ay pwedeng maging ganito kasaya. Dahil totoo ito, sabi ni Javi. Walang pagkukunwari, walang mga nakatagong agenda. Naupo sila sa isang bangkong kawayan, magkatabi. Pinapanood ang mga taong nagsasayawan sa saliw ng isang masiglang tugtugin. Sa isang taon, marami na silang pinagdaanan. Ang Elizalde Foundation, sa pamumuno ni Javi, ay naging matagumpay, hindi lang sa amihan, kundi sa iba pang mga komunidad. Ang kanilang relasyon bilang magkatrabaho
ay naging daan para sa mas malalim na pagkakaibigan at ang pagkakaibigang yun ay namulaklak sa isang pag-ibig na tahimik ngunit matatag. Naalala mo ba? Biglang sabi ni Isa, noong una tayong magkita sa library, pagkatapos mong malaman ang lahat. Napangiti si Javi. Paano ko makakalimutan yon? Gusto na kitang sakalin noon. Natawa sila pareho. At ako na naman, akala ko, katapusan na ng mundo ko. Pero hindi pala, sabi ni Javi. Ang kanyang ngiti ay humupa sa isang seryosong ekspresyon. Tumingin siya kay Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Simula pa lang pala. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Isa. Ang kanyang palad ay magaspang pa rin. Ngunit para kay Isa, ito ang pinakakomportableng bagay sa buong mundo. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, Isa. Mahinang sabi ni Javi. Ang mundo ko ay malayo sa mundo mo. Simple lang ang buhay dito. Ang simpleng buhay na ito, pagputol ni Isa, hinigpitan ng hawak sa kamay nito, ang pinakakumpletong naramdaman ko. Kung ganoon, huminga ng malalim si Javi. Gusto mo bang maging parte nito? Hindi dahil sa isang kontrata, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo, dahil gusto natin. Ang tanong ay hindi na nangailangan ng sagot. Sa halip, dahan-dahang inilapit ni Isa ang kanyang muka at hinalikan si Javi. Isang halik na simple, walang halong pagnanasa, ngunit puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang pag-asa, ang pagpapatawad, at ang pag-ibig na kanilang inani. Isang pag-ibig na itinanim sa lupa ng kasinungalingan, ngunit diniligan ng katapatan at pinalago ng pagtitiwala. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Sa kanilang paligid, ang pista ay nagpatuloy. Ang buhay ay nagpatuloy. At sila, sa wakas, ay nagsisimula pa lamang. Magkahawak kamay, pinanood nila ang paglubog ng araw sa likod ng mga kabundukan. Ang ginintuang sinag nito ay tila isang pangako ng mas marami pang bukas na kanilang pagsasaluhan. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At ito ay sa kanila. Sa huling yugto ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at tapang na manindigan sa tama. Si Javier, isang simpleng magsasaka, at si Isabela, isang babaeng minsang ginapos ng kapansanan at panlilinlang, ay pinatunayan na ang pag-ibig at tiwala ay maaaring mabuo kahit sa gitna ng kasinungalingan. Sa pagkakabunyag ng masamang balak ni Miguel na naig ang hustisya, ang kasamaan ay naparusahan at ang mga nagtiis ng tahimik ay ginantimpalaan. Ipinapakita ng kanilang paglalakbay na ang tunay na kaligayahan ay natatagpuan kapag pinili nating protektahan ang pamilya, ang pinagmulan, at ang dangal. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Javier na pumasok sa isang kasal na kontrata para sa pamilya? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Isabela, magagawa niyo rin bang magtiwala muli? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ang aming mga kwento. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Ingatan po ninyo ang inyong sarili at huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong opinyon. Mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo.